Asher, ano ang argumento ni Secretary Remulla at former Supreme Court Justice Azcuna? Monica, itong Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Ito ang batas na pinaninindigan ni Justice Secretary Crispin Remulla na basihan kung bakit inaresto at isinuko ng pamahalaan sa International Criminal Court o ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paliwanag ni Secretary Crispin Remulla, maaari namang isurrender si former President Duterte batay sa International Humanitarian Law o IHL. Taliwas ito sa sinasabi sa unang Senate hearing ng international law expert na si Attorney Alexis Medina na maaari lang maging basihan ang surrender kung kusang sumuko si Duterte o kung foreign national ang sangkot. Bunsod nito, nagkaroon ng balikan ng tugon ng Secretary of Justice at si Senador Amy Marcos, chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Liwanagin natin, ang surrender option kapag foreign national. Ang liwaliwanag po niya nandito sa ating batas at hindi rin kayo nag-intay ng request for extradition. Even though only 12 to 15 hours as measured by... Wala pong particular reference yung 9851 sa foreigner. Ito po sa offender lang ho, sa accused. Yun lang po ang reference ng 9851. Makikita natin, kasi kinalkal na natin dito sa Senado, nanggaling rin sa Senado yan, na ang nakasaad sa Article 17, yung dulo, RA 9851, talagang maliwanag na surrender para sa foreign national. Naniniwala naman si dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna na may residual obligations o may nalalabi pa ring obligasyon ng bansa matapos ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC. Kaya dapat pa rin anyang makipagtulungan ng bansa sa warrant of arrest na inilalabas ng naturang international tribunal. Therefore, in my view, the warrant of arrest is illegal. However, I believe that the surrender is not, because the surrender must be pursuant to a treaty, and therefore our own law, Section 17 of Republic Act 9851, brought back the Statute of Rome, even after withdrawal, because it requires that a surrender must be pursuant to the applicable treaty. Dahil dito sinabi ni Azcuna na ang aplikableng treaty o kasunduhan ay ang Statute of Rome at dapat sundin ang Article 59 ng naturang international treaty na binuo ng ICC. We have to follow Article 59 of the Statute of Rome, which requires that the custodial state, namely the Philippines, must first bring the arrested person to a local court to determine two things: whether or not the person is really the one named in the warrant. Second, whether or not the person has been informed of the charges against him or her. This was not done. Therefore, there was, in my view, a violation in the act of surrender. Monica, kinwestiyon din sa pagdinig ng Senado ang partisipasyon sa pangyayari ng Philippine Center on Transnational Crime o PCTC. Na-cite in contempt ang Special Envoy ng Office of the Special Envoy on Transnational Crime na si Marcos Lacanilao na inihain ni Senador Ronald Bato de la Rosa dahil umano sa pagsisinungaling. Ngunit ayon kay Senador de la Rosa, nagsisinungaling o hindi nagsasabi ng totoo si Lacanilao sa ilan niyang pahayag na hindi nito alam ang ilang pangyayari, gayong naroon siya upang aniyang mag-oversee o siyasatin kung tama ang proseso sa paglilipat kay Duterte mula sa Pilipinas hanggang sa makarating sa The Hague. Samantala, inako naman ni Secretary Remulla ang pagbibigay ng clearance para isilbi ang ICC warrant kay Duterte. Ayon kay Remulla, ang DOJ clearance ang maituturing na pinakamahalagang bahagi ng proseso sa pag-aresto sa dating Pangulo. Habang inamin naman ni Police Major General Nicolas De Loso Torre III, hepe ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, na hindi niya pinayagan si Vice President Sara Duterte na makita ang kanyang ama habang sila ay nasa Villamor
Air Base. Dahilan ng PNP official, gabi na at halos 10 oras na ang nakalipas mula nang arestuhin ang dating Pangulo. Sa ngayon, Monica, ay patuloy pa rin ang pagdinig na ginagawa ng Committee on Foreign Relations at mahigit 5 oras na ito at mag-6 na oras na ito na tumatakbo sa ngayon. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr.